56 na Pilipino ang nadadiagnose ng HIV araw-araw ayon sa DOH at karamihan dito ay mga nasa edad 15 hanggang 25. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang HIV, paano ito nakukuha, paano ito kumakalat, kung anong nangyayari sa katawan ng taong may HIV, paano ito malulunasan o magagamot, at kung ano ang kasaysayan ng HIV o AIDS. Ngayon, bago natin pag-usapan ng HIV o ang AIDS, mahalagang pag-usapan muna natin kung paano gumagana ang immune system ng tao. Kasi ang immune system ang pinakapinupuntirya ng HIV. Isa sa mga pinakamahalagang parte ng ating immune system ay yung tinatawag na white blood cells. At yung mga white blood cells ay may iba-ibang klase at may iba-ibang trabaho. Isa sa mga yon ay ang tinatawag na helper T cells. Ang main na trabaho ng mga helper T cells ay sila yung mga tumatawag sa iba pang mga white blood cells kapag meron silang na-detect sa katawan natin o sa dugo natin na mga infectious agents. Mga infectious agents kagaya ng mga bacteria, virus at iba pang mga klase ng mga bagay na hindi parte ng katawan natin at pwedeng mag-cause ng mga sakit sa atin. Syempre, hindi lang naman yun ang trabaho ng mga helper T cells. Nagre-release din sila ng mga tinatawag na antibodies para labanan yung mga mismo nga infectious agent at tinatandaan din nila kung ano yung kumbaga itsura ng mga infectious agent na yon para in the future kapag pumasok ulit yung ganong klaseng infectious agent, mabilis na lang malalabanan kasi kumbaga nakagawa na sila ng specific na weapons para labanan yung specific na infectious agent na yon. So ngayon, masasabi natin na super mahalaga ang mga helper T cells sa immune response natin. At kapag nawala ang mga helper T cells, maraming mga infections na hindi kayang labanan ng immune system natin. Ngayon, alam mo na yon, pag-usapan na natin kung ano ang HIV. Ang HIV ay isang retrovirus na ang partikular na inaatake ay ang mga helper T cells. Ngayon, pag sinabi nating retrovirus, isa lang naman yon sa mga classification na ginagamit ng mga scientists at mga doktor para i-classify ang iba't ibang klase ng mga virus. Pag sinabi natin ang HIV ay isang retrovirus, ibig lang sabihin, gumagamit siya ng RNA para magparami sa sarili niya. So, meron siyang RNA sa loob niya at papasok siya sa loob ng mga helper T cells, i-inject niya yung kanyang RNA, tapos yung RNA magiging DNA, tapos gagawa yung DNA ng mga kopya nung virus na yon, nung HIV virus. Tapos, pag nakagawa na siya ng mga kopya niya doon sa loob ng isang T cell, ilalabas yung mga kopya ng virus na yon at mawawasak yung T cell at mauulit yung process. So, yung mga lumabas na mga bagong mga HIV virus na galing sa isang nasira na T cell, magi-infect ulit sa iba pang mga T cell at yun yung mangyayari. So, magre-replicate siya doon, sisirain yung T cell hanggang maubos lahat ng mga T cells mo. Ngayon, dito ko nasasabihin na magkaiba ang terms na HIV positive saka AIDS. Mahalaga na malaman yung difference kasi pag sinabing HIV positive ka, pwede ka pang gamutin o pwede pang malunasan at pwede kang mabuhay ng normal. Sabi nga nila, para ka lang daw merong high blood pressure o kung anong sakit sa puso na basta nagme-maintenance ka, mabubuhay ka ng matagal at normal. Hindi kagaya noon na pag nagkaroon ka ng HIV, parang bilang na lang yung taon mo tapos mamatay ka na. Hindi na ganun ngayon. Pagka HIV positive ka, again, malulunasan ka pa. Ngayon, hindi ka na totally magagamot. Forever na yung HIV sa katawan mo, pero at least hindi ka mamamatay. Hindi ikli yung buhay mo kagaya noon. Kung may AIDS ka o acquired immune deficiency syndrome, yun na yung sakit na kumbaga yung end stage ng HIV infection. May mga stages yan, and ang pinaka-end stage niya ay AIDS. Kapag may AIDS ka na, ibig sabihin masyado ng maraming nasirang T cells, yung HIV virus na kumalat sa katawan mo, na kulang na yung mga T cells mo para lumaban sa sakit. And by the way, ang papatay sa'yo pagka may AIDS ka, hindi yung AIDS mismo. Walang namamatay sa mismong AIDS na sakit, kundi mamamatay ka sa mga simpleng infeksyon. Kunyari, nagkasipon ka, pwedeng yung sipon mo lumala na lang ng lumala hanggang hindi ka na makahinga. Ganun talaga, as in, mga simpleng sakit na hindi normally nakukuha ng tao ang ikinakamatay ng mga AIDS patients. Ngayon, ang HIV ay natatransfer sa pamamagitan ng mga body fluids, primarily sa dugo, semen o yung tamod, yung vaginal excretions at yung breast milk. Hindi ito natatransfer sa pamamagitan ng laway o ng pawis. Okay, so okay lang na yakapin at halikan yung mga tao na may HIV at okay lang na kainin yung mga baon nila. So wag natin silang pandirihan, okay? Ngayon na pag-usapan na natin kung paano nakakahawa ang HIV, pag-usapan na natin yung mga treatments na ginagawa para sa HIV. Ngayon, merong tatlong klase ng treatments para sa HIV. Yung una ay tinatawag na PrEP o Pre-Exposure Prophylaxis. So, iti-take mo itong mga gamot na to, tapos pag na-expose ka sa HIV, pag na-expose meaning natusok
nagtusok ka ng karaya mo, nakipag-sex ka sa taong may HIV, maiiwasan niya yung paglipat ng HIV sa'yo. Ngayon, pagkatapos ng PrEP, meron naman tayong tinatawag na post-exposure prophylaxis. So kunyari, hindi mo naiwasan na nakatusok ka ng taong may AIDS, tapos natusok mo yung sarili mo o nakipag-sex ka, nabutas yung condom or something. So meron din gamot para doon. So post-exposure prophylaxis. So same lang din naman dun sa pre-exposure prophylaxis, and normally best yun na tinitake within 72 hours after mong magkaroon ng contact. Okay, so kunyari nag-sex kayo or natusok mo yung sarili mo, as soon as possible and within 72 hours, within 3 days, kailangan matake mo na itong mga PEP na to. And then, usually, tinitake ito for 28 days. Tapos, magkakaroon ka ng HIV testing before and after para malaman kung naging effective yon at hindi ka natuluyan na maging HIV positive. Ngayon, kung hindi ka nakapag-PrEP, hindi ka nakapag-PEP, or talagang wala ka lang talagang alam tapos na-discover mo na HIV positive ka talaga, kagaya ng sabi ko kanina, hindi naman na siya death sentence. Magte-take ka na lang ng maintenance drugs and then pwede kang mabuhay ng normal at maiiwasan mo yung paglala ng HIV infection sa katawan mo. At yung therapy na yun o yung mga gamot na yun ay tinatawag na ART o antiretroviral therapy. Ngayon, yung mga ART drugs naka-classify into 5 different types. Meron yung mga tinatawag na NNRTI, meron yung mga NRTI, meron yung mga INSTI, tapos meron yung mga PI at mga N3 blockers. So, yung mga nauna kong sinabi, yung NNRTI, NRTI, INSTI, saka yung PI, pinipigilan nila yung iba't ibang steps sa pagre-replicate o sa pagpaparami ng HIV virus sa loob ng katawan. And kapag di sila nakapagparami, makakagawa ka ng mga bagong T-cells para palitan yung mga nasira at hindi ka magiging vulnerable sa sakit, hindi ka magkakaroon ng AIDS. Ngayon, yung tinatawag na entry blockers, ang pine-prevent niya ay yung mismong pagpasok ng virus sa loob ng T-cell mo. So, usually, ang ART ay nagte-take ito ng 2 o 3 drugs mula sa 2 o 3 klase nitong mga 5 klase ng drugs na to. And iti-take mo yon on a regular basis. Ngayon, kung sakali nag-aalala ka kung HIV positive ka o gusto mong makatake nitong mga gamot na ito, tingnan mo na lang yung description sa ibaba, ililink ko dyan yung organization na tinatawag na Love Yourself. So, organization yan dito sa Pilipinas na sila yung nag-spread ng awareness about sa HIV at kung saan ka makakakuha ng treatment. So, may listahan dyan ng iba't ibang mga center, iba't ibang mga ospital kung saan ka makakapunta para makakuha ng testing at treatment. Ngayon, kung napanood ninyo yung sinabi ng DOH, yung kanilang press conference tungkol sa HIV infections nitong nakaraan, sinabi nila na isa sa mga high risk na mga tao para magkaroon ng HIV are men having sex with men. Lagi mong maririnig yan sa AIDS. Kasi noong 1980s, na-discover ang AIDS sa mga gay men. Nakita nila na itong mga gay men na to, suddenly nagkakaroon sila ng mga rare type ng infection, kagaya ng Kaposi sarcoma. So yung Kaposi sarcoma ay isang type ng cancer na kinokos ng isang type ng herpes virus na hindi siya nakukuha ng mga tao na may normal na immune system. Kasi kumbaga, yung virus na nagkokos ng cancer na yun, ng Kaposi sarcoma, madali lang nalalabanan ng normal na immune system. Kaya never yung nangyayari unless manghina yung immune system mo. Isa pa, sa mga nakita nila, sa mga gay men na ito, ay yung tinatawag na pneumocystic pneumonia, na isang klase ng pneumonia na kinokos ng isang fungus na ang tawag ay Pneumocystis jirovecii. Ngayon, itong klase ng fungus na ito, hindi kadalasang nakaka-infect sa loob ng katawan ng tao. Maliban na lang kung super hina ng immune system mo. And another thing is nakitaan din sila ng oral thrush. Ang oral thrush ay infection sa loob ng bunganga na kinokos din ng isa pang fungus na ang tawag ay Candida albicans. Itong mga sakit na to ay tinatawag na mga opportunistic infections kasi pag normal ka, pag malakas ang immune system mo, hindi mo yun magiging problema at nakukuha lang yung kadalasan ng mga tao na may nangihina na immune system. Ngayon, dahil nga nakikita nila na mga rare na mga disease yung nakikita nila sa mga gay men na to, ang unang naging tawag sa AIDS bago ito ginawang AIDS officially ay GRID o GRID na ang ibig sabihin ay Gay-Related Immune Deficiency. Kasi nga nakikita lang nila ito sa mga gay na lalaki, di ba? Pero hindi nagtagal, nakakita sila ng mga same na symptoms sa mga taong hindi kasali sa third sex. So, ibig sabihin, hindi lang ito related sa mga gay men. Ngayon, dahil nakita nga nila na hindi na siya specific na sakit para lang sa mga gay men, kinailangan palitan yung pangalan at ginawa yon ng CDC ng Amerika into AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ngayon, lilinawin ko lang na nung officially tinawag na AIDS yung sakit noong 1982, hindi pa talaga nila alam kung ano yung exact na cause ng AIDS. Nalaman lang nila the year after noong 1983 nung na-discover ng isang French researcher na si Luc Montagnier na virus ang nagkokos ng HIV. Kasi merong mga HIV positive na mga hemophiliac na hindi naman talaga member ng LGBTQ o hindi nag-engage sa mga risky activity. So alam lang nila noon na nagtatransfer to through blood. Pag sinabing hemophiliac ka, ikaw yung mga tipo ng tao na pag tinusok ka ng karayom, dudugo lang ng dudugo, hindi na maghihilom yung sugat mo. So itong mga tao na ito, kailangan
nila palagi ng regular na blood transfusion. And yung dugo, syempre, sinasala yan. Sinasala yan for bacteria, sinasala for fungus, para walang bacteria na lumipat mula doon sa donor, papunta doon sa bibigyan ng dugo, di ba? So, ano yung bagay na mas maliit kaysa sa bacteria o fungus? At doon niya naisip na baka nga virus ito. So, ginawa niya is kumuha siya ng mga sample mula sa mga AIDS patients na to, and then nakita nga niya na virus nga yung nagkokos nito. Ngayon, nung na-discover ni Lucman Tanier na virus ang nagkokos ng AIDS, hindi pa naman agad ito tinawag na HIV. Ang HIV kasi ay Human Immunodeficiency Virus at nakita ng mga researcher na related ito, nakamukha ito ng isa pang virus na nakikita sa mga unggoy na nagkukos din ng mga same symptoms. So yes, merong mga unggoy na nagkakaroon ng AIDS. Pero hindi HIV yung tawag dun sa virus nila, at ang virus na yun ay tinatawag na Simian Immunodeficiency Virus. Pag sinabing simian, unggoy. So yes, may mga unggoy na may mga AIDS. So dahil related ito sa Simian Immunodeficiency Virus at ito ay nakikita sa mga humans, tinawag na nila itong Human Immunodeficiency Virus. Ngayon, kung maalala ninyo, di ba yung coronavirus kumalat dahil daw merong tao na kumain ng infected na paniki, tapos yung virus ng paniki na yun nag-mutate dun sa loob ng taong kumain nun at naging sakit ng tao at dun na siya kumalat. Parang ganun din yung kwento ng HIV. So alam na natin na galing ito sa mga unggoy na ang original nito ay ang SIV. Ngayon, lumipat ito sa mga tao sa pamamagitan ng tinatawag ng mga researcher na cat hunter hypothesis. So sinasabi sa cat hunter hypothesis na to na merong mga mangangaso na nakahuli ng mga unggoy, tapos nung kinakatay nila yung mga unggoy na yon, may sugat sa kamay yung mga nagkatay na yon, tapos yung dugo ng unggoy nakapasok sa kanila, and yung SIV ay nagmutate sa loob ng katawan ng mga tao na yun o ng tao na yon, tapos naging HIV siya. Sinasabi ng mga researcher na ito na nangyari daw yung cat hunter hypothesis somewhere sa southern Cameroon. Tapos ito daw tao na ito o itong mga tao na ito na na-infect ng SIV ay nagpunta daw sa Congo para gumamit ng mga prostitute. And syempre, yung mga prostitute na ito ay nakipag-sex pa sa ibang mga tao. So, doon na daw siya kumalat sa Congo. So, basically, sa Congo siya nagsimula talagang kumalat, and then, doon na siya kumalat sa iba-iba pang part ng mundo. So, hanggang ngayon, kumakalat pa rin ng HIV dahil marami pa rin mga tao na hindi natetest. Ngayon, merong mga ilang researcher na tinest nila yung mga pinakaunang preserved na blood sample, and itong mga blood sample na ito ay kinolekta pa noong mga 50s o 60s. Tinest nila itong mga blood sample na ito, at yung iba dito ay may taglay na HIV. So, ibig sabihin, yung HIV ay matagal nang nasa mga tao at ine-estimate nila na talagang nagsimula ito sa mga tao noong 1908 o around dun sa mga time na yon. And then it went undetected kasi hindi pa naman marami yung mga nagkakasakit ng ganon. So, posible na maraming namatay sa sakit na sinasabi nila na meron palang AIDS nang hindi nila nalalaman.